Tayo pong manalangin, Panginoong Hesus, salamat o God sa gabing ito for our topic 150 about love and obedience. Dalangin po namin o Father God na patuloy na samahan yung bawat isa sa amin. Be our teacher, Panginoon, be our comforter sa mga sandaling ito. At patuloy nga o Jesus Christ sa malayang kumilo sa mananaspirito sa aming kalagitnaan, individually, personally, mangusap ka sa amin. Sa inyo, Lord, God, na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang main text po natin, kukuhanin natin sa John chapter 15, verse 12. Sabi ng salita ng Diyos, "This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you." Sa Tagalog, ito ang aking utos. Ang nagsasalita dito, syempre, ang ating Panginoong Heso Kristo. Magmahalan daw tayo, gaya ng pagmamahal niya sa atin. So, ibig sabihin, pinapakita dito ng verse na nauna tayong minahal ng Lord. At dahil pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin, gusto rin ng Panginoon na ipadama din natin yung pagmamahal na experience natin mula sa Kanya sa ibang tao. Yan. So yun po yung main text po natin. Saan po ito nanggaling? Ito po ay kinuha sa John chapter 15 verse 10 to 17. Ito yung context. Sabi dito ng verse 10, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig." 'Di ba kung merong talagang ultimate example ng submission, ng obedience, walang iba kundi si Jesus Christ, sa God the Father. Sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyong kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, yung binasa po natin, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maari daw taglayin ng sino man para sa kanya mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. At yan yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Inalay niya yung kanyang buhay para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ano raw ang turing sa atin ng Panginoon? Itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyong lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Ang ganda ng verse, no? Ang Lord talaga ang pumili sa atin. So, even yung pagdalo natin ng gawain ng Lord, yung Bible study, it was the Lord's intention na ikaw ay makapakinig ng kanyang salita. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatiling inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Tandaan mo yun ha, ano man daw yung hilingin natin in the name of the Father, in the name of Jesus Christ, ay ibibigay daw po sa atin. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Yan. So yung love and obedience, these are basically central themes in the teachings of Jesus Christ. So alam natin yung four Gospels, kung babasahin mo talaga yung New Testament, talaga makikita mo doon laging patungkol sa pag-ibig, laging patungkol sa pagsunod. Yung verses na binasa po natin, dito Jesus emphasizes the importance of loving one another as He has loved us and obeying His commandments. Dalawang bagay yung tinuturo sa atin, di ba? Pagmamahal at pagsunod. Pagsunod sa kanyang mga utos, commandments. Ano ba yung commandments ng Lord? That is the very word of God, the command to love. To love God and to love other as you love yourself. This passage highlights the inseparable connection between love and obedience in the life of a believer. Kasi ang ibig sabihin talaga ng love, in action. Hindi naman natin pwedeng sabihin, Lord, mahal kita, pero naman tayo umaattend ng Bible study. Hindi tayo nagpe-pray, di ba? Hindi tayo nag-share ng Word of God. So, kailangan na express yun through action. Kailangan yung pag-ibig natin sa Panginoon, pinapakita natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Yung context ng John chapter 15 is basically a part of Jesus' farewell discourse to his disciples during the Last Supper. So ito yung time na malapit na si Jesus Christ na ipako sa cross. Jesus prepares his disciples for his imminent departure, and then i-reassure niya itong kanyang mga disciples of his abiding presence through the Holy Spirit, na sinabi ng Panginoon na bagamat siya ipapako sa krus, then after 3 days, he will rose again and he will ascend to heaven. Sabi niya, bababa ang banal na spirito. At yun yung magiging patnubay natin.
So yun po yung tumutulong sa atin ngayon, yung banal na spirito para magkaroon tayo ng relationship, ng connection sa ating Panginoong Jesus. He emphasizes the necessity of remaining in His love and keeping His commandments to bear fruit and glorify the Father. So ang gagawin lang talaga natin to bear fruit. Hindi talaga tayo nagpuproduce ng bunga. It is the work of the Holy Spirit, the work of the Lord God. Ang purpose, bakit tayo kailangan mamunga, bakit makita sa atin dapat yung kabutihang loob, kagandahang asal, yung pagpapatuo, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang purpose to glorify the Father. Hindi tayo yung mapapurihan, kundi yung ating Panginoon na pinaglilingkuran. So, tatlong bagay ang gusto kong puntos na ituro sa atin tonight. Number one, love as Jesus loved us. Ang tindi nito, no, magmahal daw tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siguro good example nito yung Good Samaritan na bababasa po natin sa Luke chapter 10 verses 30 to 37. Dito, the Lord God tells the parable of the Good Samaritan who helps a man beaten and left for dead by the roadside. The Samaritan shows compassion and love regardless of cultural and religious differences. Basahin natin. So ito po yung illustration pero ito yung verse. Sa verse 30, sumagot si Jesus, may isa raw tao na naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo, imagine pare ang dumating. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Pag sinabing Levita, so these are worshipers, ang workers in the temple. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, anong ginawa nito? Lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. So kung titingnan natin yung pare, yung Levites, so these are workers of God, mga worshipers, mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pero sabi ng verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay nang napadaan doon. Tingnan mo ha. Then may nakita siyang biktima. Ayan. So yung nakita niyang biktima, sabi dito, naawa siya, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Tingnan niyo dito ha, yung Good Samaritan hindi minention kung siya ay makadiyos, hindi minention kung pareho sila ng cultural difference or pareho sila ng culture nung tinulungan niya na tao. 'Di ba? Kinabukasan binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? So obviously sabi ng verse 37, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon humayo ka at ganun din ang gawin mo. So intindihin no, love as Jesus loved us. Ang point number 1 natin, Jesus calls us to love one another selflessly and sacrificially. Just as He has loved us. Ganun kasi yung pag-ibig ng Lord sa atin. Walang kondisyon, walang patakaran, full of sacrifices. Hindi iniisip yung sarili, kundi ipadama yung pag-ibig sa ibang tao. So ganun ang ginawa and express na love ng Lord sa atin. At ganun din yung ginawa ng Good Samaritan dun sa story. So doon, kinokall din na gawin din natin siya to other people as well. Our love for others should transcend boundaries. Regardless of our personality, differences, kung anong nagawa sa atin ng taong yun, nasaktan ba tayo, di ba? And reflect the unconditional love of Christ. Yung walang kondisyong pag-ibig ng Diyos dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Point number 2, obeying Jesus' commandments. So example dito syempre yung obedience ni Abraham. Sa Genesis chapter 22 verse 1 to 18, the Lord God test Abraham by asking him to sacrifice his only son Isaac. Ang tindi ng testing sa kanya, 'di ba? Ialay yung nag-iisang anak na si Isaac na binigay din naman ng Panginoon sa kanya. Pero dito sabi, Abraham's willingness to obey God's command even at great personal cost demonstrates his unwavering faith
and trust in God. Ang tindi ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon, 'di ba? So kung ikaw 'yon, lalo na yung mga rabi nating attendees ito, may family kayo, may mga anak kayo. So are you willing ba to sacrifice your only son? Imagine, only son. Kung 'yun ang sinasabi ng Panginoon. Dito basahin lang natin na mabilis yung story. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na sa Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Tindi, no? Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Yun yung instruction, no? Aakyat ng bundok, and then wala kang dadalang pang-offer, kundi yung anak mo, nabigay ko sa'yo, yun ang i-offer mo sa akin. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, ang tagal ng paglalakbay, no, inabot ng 3 days, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong kasi ganun yung form ng offering before. May hayop na i-offer, then syempre kailangan ng panggatong para sunugin yung hayop at maamoy ng God the Father. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tindi ng tanong niya, siguro ang sakit nun. Kung ikaw yung ama, i-offer mo yung anak mo, nagwa-wonder na siya, nasaan yung i-offer? Andito na yung panggatong, andito na yung apoy. Sumagot si Abraham, temo yung faith niya, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. 'Di ba? Pero ang instruction sa kanya ng Lord, i-offer mo sa Isaac. Pero ang sabi ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. So ganun yung tiwala niya sa Panginoon. Kahit nagpatuloy sila sa paglakad, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga sa Isaac matapos gabusin. Temo ha, hindi nagrereklamo sa Isaac. Imagine mo rin yung faith na Isaac na willing din siya to obey, to offer yung kanyang buhay kung yun yung hinihingi ng God the Father. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patay ng bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanyang kaisa-isa mong anak. So it's a testing of faith. Paglingon niya ay may nakita siyang lalaking tupa na ang sungay ay nakapasabit sa mga sanga ng kahoy. Itong kinuha ni Abraham at inahandog sa halip ng kanyang anak. 'Di ba? Yung faith niya, nasabi niya ang Diyos na magbibigay niyon, it come to pass. Binigay ng Lord yung offer instead na si Isaac. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Tindi ng promise ng Lord sa kanya, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Kasama tayo doon kasi we're heirs of Abraham. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ang tindi, because of that obedience ni Abraham, so nag-manifest, nag-come to pass yung pangako ng Lord kay Abraham. Yan. So ito po yung illustration natin. Pero alam niyo po ba na more than that, sabi dito, pinakita rin dyan, nasa Old Testament pa lang, pero ando na yung feature ng God the Father and the Lord Jesus Christ. Don't you realize, Isaac is a picture of the Lord Jesus Christ. And Abraham is the feature of the God the Father. Pero yun nga lang, in the New Testament, ganun yung pag-ibig ng Diyos Ama na inalay na yung kanyang nag-iisang anak para tayo mapatawad sa ating makasalanan. At nangyari yun. Hindi katulad sa panahon ni Abraham, hindi naman talaga namatay sa Isaac, di ba? Pero si Jesus Christ, He willingly sacrificed His life para sa atin. So, ganon kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Obedience to Jesus' commandments is a demonstration of our love and faith in Him. Katulad ni Abraham, we are also called to obey God's will.
even when it requires personal sacrifice. So iba-iba tayo ng dealing. Hindi ko alam kung paano ka kinakausap ng Lord sa mga oras na ito. Maring may mga bagay na pinapasacrifice ang Lord sa'yo. Maring kinakausap ka ng Lord sa oras na ito na may gustong gawin ang Lord sa buhay mo na kailangan lang natin siyang sundin. Kailangan lang natin magtiwala sa kanya katulad ng ginawa ni Abraham. Point number three, syempre, ando na yung bearing fruit through love and obedience. 'Di ba? Katulad na nangyari doon sa early church, doon sa Acts chapter 2 verses 42 to 47. So kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Lord, syempre maganda yung turnout niyan. Andun yung blessed life, yung fruitful life. The early Christians devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Their love and obedience to Christ resulted in a community that cared for one another and they grew in number. So 'di ba, dapat ito pala yung pinagkakaabalahan natin katulad ng ginawa ng mga early Christians. Sabi nila, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Katulad ng ginagawa mo ngayon. 'Di ba naglalaan ka ng oras para makinig ng salita ng Diyos? Magsama-sama bilang magkakapatid, so fellowship in the physical. Kaya nga may mga regular Sunday services tayo. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ganun yung pag-ibig nila to others, di ba? Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at nang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So they continually devote themselves to apostles' teaching, to fellowship, breaking up the bread and prayer. And then ang result, they grow in number. The believers, every day, they spend their time together in the temple. So tayo nga, hindi naman tayo kailangan everyday pumunta in the physical sa church kasi diba our body is the temple of the Holy Spirit. Anywhere, pwede kang mag-pray, pwede kang tumawag kay Jesus Christ. They also ate together, they were happy to share their food, and ate with joyful hearts. Diba? Ganun yung layunin ng Lord sa atin, pinagpalang buhay, hindi financially na pinagpala. Although kaya rin yung ibigay ng Lord, pero andun yung kapayapaan, andun yung kaligayahan, andun yung pag-ibig. Those are the fruit of the Holy Spirit. Patience, perseverance, meekness, gentleness, goodness, self-control. Lahat po yun binigay na po sa atin ng Panginoon. When we love and obey Jesus, tandaan mo, we bear fruit that glorifies God and blesses others. Naturally, nangyayari yan. Nag-glorify natin yung Panginoon and then we become blessing to other people. Yung buhay natin nagiging testimony of God's transformative power and love. At alam mo ba na kayang i-transform ng Lord yung darkest dark hour of your life? Yung matinding pinagdadaanan or sitwasyon mo sa buhay ngayon, kaya yung i-reverse ng Lord. Kasi tandaan mo, all-knowing ang Panginoon, all-powerful God. Siya yung creator mo, omniscient, omnipotent God. So kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. And eventually, lahat ng mga hindi magaganda nangyari sa in the past, it will become a testimony. Talagang mapapatunayan mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon, yung pag-ibig ng Lord sa buhay po natin. So sa ating conclusion, the relationship between love and obedience is again at the heart of Jesus' teachings. Kung aaralin mo kasi lahat ng turo ng Panginoong Jesus, laging patungkol sa pag-ibig at pagsunod. He commands us to love one another as He has loved us and to keep His commandments. So by doing so, we remain in His love. Nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig dahil doon nagbe-bear fruit tayo and we glorify the Father. Kasi ang goal natin, di ba? To glorify the Father. Paano po natin ito ma-apply? Number one, love unconditionally. Again, show love to others regardless of their background, kung ano man yung background nila, or even circumstances or sitwasyon, so that we could reflect the love of Christ. Pangalawa, obey God's commandments. So we have to strive to obey God's will in all aspects of our life. Pag-aaral, career, familia, relationship, 'di ba? Trusting in His guidance and provision.
Kailangan sumusunod tayo sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangatlo, we bear fruit. Let your love and obedience produce actions that bless others and again, glorify God. So again, let us commit to loving one another as Jesus has loved us and obeying His commandments. And may our lives be a testimony of His love and a reflection of our faith and obedience. Panginoon, salamat o God na tinuruan niyo po kami about love and obedience. Alam namin o Father God na marami kaming natutunan at we pray hallelujah na patuloy nga na i-guide niyo kami na makasunod sa inyo pong kalooban. Patuloy nga, Lord God, na ma-express namin yung love na nanggagaling po sa inyo to other people, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, na kung ano man yung aming sitwasyon, kaya niyo po itong i-transform. Kaya niyo po kaming baguhin, Panginoon, to glorify your name. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.